Unang play para kay Kai mga idol ay itong big to big combo nila. Makikita natin yung back screen, medyo flex screen na nga rin yan ng kampi ni Kai sa big nung kalaban para makapwesto siya ng ayos sa poste kung kaya't maganda nga ang naging positioning niya dyan. Talagang dito pa lang ay threat na kasi mahusay mag-operate si Kai sa area na ito. May mga fake passes siya, back to the basket, and can shoot over the top. Pero sa play po ito, big to big nga. That's why itong guard nga rin nila ay nagsiset na nga ng isa pang back screen para sa isa pang big man nila. Ganda ng set play mga idol. Kita naman natin at unang assist ni Kai to this game. Tapos itong 7 ang bagal pumasa rito kasi hinihina ni Kai yung bola sa gitna kung saan may tira din siya if mabigyan ng pagkakataon. Pero wala hindi binigay. At hindi lang yan. Itong si Martin nagsasabi na rin na ibigay kay Kai yung bola kasi nga kakakonect lang nila, di ba? So high-low play sana yan kung ibibigay kay Kai dyan. Ang liit din kasi ng tao ni Martin dito. Sayang idol pero ganyan talaga. Ito sana yung pwedeng gawin nila kanina mga idol na mula sa gitna kay manggagaling yung pasa papunta sa isa nilang big man. Classic high-low play ito, dumulas lang yung bola kay Martin. Ito idol, same play kanina. Sinusubukan nga rin nilang gawin yung play na ito, screen ng guard para makapwesto si Kai sa left block. Then as you can see, marami nga rin siyang kayang gawin from that area. Isa na nga yung paborito niyang fake pass. Napapeke nga rin tong big ng kalaban. Then ang ganda sana kung may mala Abdul Jabbar na skyhook si Kai, no? Ganyan na sana yung hoping ako na makita mula sa kanya rito on the move. Tapos i-hook na lang niya yung bola. Probably one of the most unstoppable moves din yan sa Japan panigurado. Yung build din kasi ni Kai ay hindi yung pang bardagulan sa ilalim kaya epektibo rin sana yon. Pero dito kahit isang bump lang din sana, usog yung kalaban. Foul pa nga ata to kaso hindi pa siguro siya kumpiyansa, kinik out na lang. Dito medyo nag-push shot siya na offhand, mukhang hook na nga rin to At yan nga rin yung sinasabi natin. Malaking benefit talaga sa kanya kung meron siyang malakarim na skyhook. Hindi siya naabot nitong former NBA player na si Inglis. Unang attempt, mintis nga lang mga idol. Balik tayo rito sa guard nila na si number 7. Another missed opportunity na naman to mga idol kasi nag-drive na siya dyan and for some reason, hindi niya sinagad sa loob. Nagmabagal siya kahit na nagko-commit na itong big na tao ni Kai sana. Well, syempre team Kai Sotto tayo so gusto natin yung pabor sa kanya. Bias ba? Pero kung diniretso sana ni Matsuyama yan, napakomit niya tong big man at malilibre si Kai para sa drop-off pass, di ba? Pero syempre kung POV naman ng guard yung iisipin mo at kung scoring nga rin yung gusto mong gawin, nakikita nga niyang nagko-commit na tong big kaya hindi na rin niya sinagad at baka matapal pa. Nag-floater na lang. Sayang hindi lang pumasok mga idol. Nakuha rin po ni Kai yung unang mga puntos niya mula sa free throws at dahil yan sa high-low play nga rin. Baliktad naman ngayon, si Jarrell Martin naman ang nasa ibabaw at si Kai naman yung nasa low post. Gary Clark na wing player kasi yung tumatao sa kanya dyan. Another former NBA player din. Tapos natawagan siya ng foul. Penalty na tong Yokohama. Ganda rin po ng ginawa ni Kai dito pero I think hindi niya ito sinasadya Kasi syempre, nangihingi siya ng bola at pumepesto na nga siya sa ilalim. Kita natin, sinisil na niya yung kalabang big man pero hindi kasi siya mapasahan Kaya nung umatake yung kampi niya, nagsilbi siya dyan na parang shield upang hindi makapag-help yung big man. Ang laki rin kasi nito ni Kai kaya naharangan niya. Walang stats si Kai dito malamang pero goods din yan. Again, high-low play. Solid rin kasi si Kai na kapag alam niyang kaya niya, hihingi talaga siya ng pasa and making himself available. Kasi kapag binigay mo sa kanya yung bola, ilalapag na lang niya yan Easy points. At ayan nga, gumawa na siya ng bump dito, nag-seek siya ng contact para mas maganda ang position niya sa ilalim. Yan ang gusto mong makita kay Kai lagi. Aggressive din kasi alam nating kaya talaga niya. Though baka nag-iingat lang din to at kagagaling nga lang sa injury. So ganyan nga nila gamitin si Kai mga idol. I think importanteng part siya ng opensa nitong Koshigaya. Hindi man main man pero may mga plays sila na magagamit nga niya yung game talaga niya sa poste. Another opportunity sana to para mag-bump at finish strong pero pinili niyang mag-raise up kagad. Kita naman natin, may tulak si English dyan sa kanya kaya parang tumiklop siya. That is a foul para sa akin. Ewan ko sa inyo. Pwede kasi maging marginal contact yan. Pero yung braso kasi ni Inglis ay nag-extend talaga papalayo sa kanya. No foul nga lang to mga idol. Then ayan, finally, nag-connect na nga rin si Kai at si Matsuyama rito sa pick and roll. Kita nyo ginawa ni Kai? Mala June Mariang move na iyan which is goods na goods din. Alam na rin itong kalaban nila na i-give up na lang niya yan Kitang-kita yung reaction niya. This game po, nagkaroon lamang si Kai ng 6 points, 4 rebounds, 1 assist, and 1 steal in 20 minutes mga idol. Sa opensa talaga ang pinag-usapan natin ngayon dito at yan nga yung nakita natin. Solid naman din yung naging unang full game ni Kai na pornada kasi yung season debut niya kasi umexit siya ng maaga nung game na iyon. Kaya kontra sa team ni Idol Kiefer talaga yung full game na nilaro niya. Talo sila dyan pero syempre yung game naman din ni Kai ang ating pinansin dito. Okay yung gumagamit siya ng katawan, talagang magagamit niya yan kontra sa New Zealand at Australia sa paparating na FIBA window kung kunwari i-go na rin siya ni Coach Tim. And syempre kung aaprobahan siya ng Koshigaya. Kaya ano po masasabi nyo sa naging laro ni Kai Sotto mga idol, ilagay nyo lang po
ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.